Arangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Ang nakikita nyo sa inyong mga screens ay ang live traffic situation dyan sa may EDSA Camp Crame. Unahin natin sa kanang bahagi ng inyong mga screens, medyo mabagal ang daloy ng trapiko. Yan yung southbound lane ng EDSA Crame. So yan yung galing ng Quezon City, papunta ng Ortigas area, papunta ng Mandaluyong. Mabagal ngayon ang daloy ng trapiko habang papalapit kayo sa Ortigas flyover. Samantala, sa left side ng inyong mga screens, yan naman yung northbound lane ng EDSA Camp Crame. So yan yung mga galing ng Makati, galing ng Mandaluyong, galing ng Ortigas at papasok ng Quezon City at papunta ng Cubao area. Nako, bumper to bumper din ang traffic sa mga oras na ito dahil rush hour ngayon. Ang tanging mabilis lang ang galaw ay ang EDSA Bus Carousel. So kung kayo ay galing ng White Plains at paakyat kayo ng Santolan flyover, mabigat ngayon ang daloy ng trapiko. Samantala, ito naman sa banda sa Maynila, ito yung kanto ng Espanya at Lacson Avenue. Unahin natin yung sa left side ng inyong mga screens, yung hindi gumagalaw. Well, kaya hindi gumagalaw yan dahil stoplight dyan. Pero makita natin no, mahaba na rin yung pila ng mga sakyan. Yung nasa left side, yan yung eastbound lane ng Espanya. So yan yung mga galing ng Intramuros, galing ng Quiapo at papunta ng Welcome Rotonda. So dahil labasan na ng mga galing sa eskwela, medyo mabigat ang daloy ng trapiko. Samantalang nasa right side ng inyong mga screens, wala tayong nakitang dumadaan pa ng masakyan kasi naka-red pa ang stoplight. Pero sa ngayon, nakita natin maluwag ang daloy ng trapiko sa westbound lane ng Espanya kung kayo ay papunta ng Quiapo at Intramuros area. September 8, 2025, Lunes. Tensyonado at makapigil hininga ang eksena ngayon sa pagdinig ng Senado sa issue ng anomalya sa flood control projects. Idagdag pa riyan ang pagpapatalsik kay Senator Francis Escudero bilang Senate President. Manatiling may alam mga kaarangkada, kaya tutok lang sa maiinit na issue at balita. Kasama nyo kami sa Kwento ng Bayan at Lakas ng Masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR stations sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Senator Chis Escudero, out na bilang Pangulo ng Senado. Senator Tito Soto, nahalal bilang bagong Senate President. I, Vicente C. Soto III, having been elected to the position of Senate President. Mag-asawang Diskaya, inginuso ang ilang mga kongresista at opisyal ng DPWH na nangomisyon umano sa mga ghost flood control projects. Ilang lugar sa Metro Manila, muli na namang binaha nitong weekend. Dating PCSO General Manager Royina Garma, gagawing testigo sa ICC. Pinay tennis sensation na si Alex Yala, kampyon sa Guadalajara Open sa Mexico. Napalitan na bilang Senate President si Senator Chis Escudero at nahalal ang bagong leader ng Senado, ang dating Minority Leader na si Senator Tito Soto. Pero bago yan, ipinagpatuloy kanina ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon kaugnay sa flood control program ng pamahalaan. At live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si PRTV News Correspondent Zandro Ochona. Zandro, Lunes pa lang. Grabe na ang arangkada niyo dyan sa Senado Yun na nga, Ninya, pero nahalal na nga, formal nang nahalal ngayong hapon bilang bagong Pangulo ng Senado, si Minority Leader Tito Soto. Bago pa man ang sesyon, siya na mismo ang nagkumpirma na may numero na nga siya o 15 ang nagkumpirma ng pagsuporta sa kanyang pag-upo. Ayon naman kay Senador Jinggoy Estrada, kanina lang yan nalaman ang planong pagpapalit ng pwesto. Sir, 15 daw po. 15. Sir, how did it start? How did it start, sir? The best person to ask that question will be Senator Lacson, Zubiri, Legarda, and Hutimeros. But you were able to talk. The best person. But you were able to talk to Senate President Escudero. Yes, What did he say, sir? He was very surprised. Sir, bakit
happens. Wala tayong magagawa. They have the numbers. So, congratulations. Samantala, Ninya, sa isinagawa naman pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kanina kaugnay sa flood control projects, umpisa pa lang naglaglagan na. Humarap si Navotas Representative Toby Chanco bilang resource person habang ang mga nasibak na district engineer ng DPWH inilaglag ang mga kapwa nila. The one's present, Your Honor. Mr. Chair, if I may. Inilaglag ni Navotas City Representative Toby Chanco ang mga kasamahan sa Kamara sa isinagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa flood control projects. Doon po sa House of Representatives, meron pong small committee doon pagkatapos ng second reading. So ang pag-insert is not only doon sa BICAM, meron pang insertion doon sa small committee. So since walang makakasagot niyan kung hindi si Congressman Saldico, yun po. Request po natin na siya imbitahan. Nang tanungin kung sino-sino ang miyembro ng naturang small committee sa Kamara, dito na pinangalanan ni Chanco ang iba pang mga kasamahang kongresista. Yes po, ang chairman po noon is si Congressman Saldico, tapos senior vice chairman ng Committee on Appropriations, majority leader of the 19th Congress and minority leader of the 19th Congress, Your Honor. Sino po yung vice chair ng appropriations? Senior vice chair si Congresswoman Stella Luz Quimbo po. Sino po yung majority leader? Congressman Manix Delipe po, Your Honor. Minority leader? Congressman Nonoy Libanan po, Your Honor. Inilaglag din ni Curly Discaya ang ilang kongresista at opisyal ng DPWH. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Siya raw mismo ang nagbibigay ng pera o kaya ay ipinapakuha sa kanilang opisina habang ipinadadala ng mga senador ang kanilang ledger para masilip ito sa susunod na pagdinig. Wala rin daw pictures o pirma kapag kumukubra ang naturang mga personalidad. Sa lakian niya ng kickback, 3 to 5% ang natitira para sa kanila, bagay na ikinabahala ng mga senador. Ito ba ang ginagawa niyo yung proyekto? So, matatawag natin substandard dahil para kumita kayo, para maibigay ninyo yung komisyon, bawasan ninyo yung bakal, bawasan ninyo yung mga semento para may maiabot lang kayo. Tama po ba? Hindi po, wala pong substandard, tama pa rin. Para sa kasi hindi po siya papasa sa testing ng DPWS pa rin at ganoon din po, hindi po tatanggapin ng Mr. warranty Discaya, ban. Hindi po. Hindi ako naniniwala na papasa sa DPWS. Kasabwat na ho ninyo yung district engineer at saka regional director. Paano po? Pati yung COA, kasabwat din ho ninyo. Magbubulag-bulagan na lang yung tatlong yun. I don't think 2% lang po ang kinikita nyo dito, 3%. Magpapakanda hirap kayo, 2 to 3%. Kakayanin ba ng 2 to 3% yung mga sasakyan na binili nyo na pagkadami-dami po? I mean, that's way, unbelievable po. Sa hanay ng mga dating district engineer ng DPWH, naglaglagan din kaugnay sa paglalaro nila sa casino. Magkano pinatalo mo dyan? Your Honor, hindi po ako naglaro ng pera ko dito. Ano, kanino pera? Pera gobyerno? Hindi po, pera po ng boss ko. Sino boss mo? Si D. Henry Alcantara po. Totoo ba yun? Hindi po, Your Honor. Bakit ko naman po, kung pera ko po yung bakit ko po pahiram sa kanya, pagagamit ko po sa kanya? Oo nga naman. Alam mo, give me a good reason why I should not cite you in contempt. Hindi kinagat ng mga senador ang paliwanag ni Bryce Hernandez, ang dating district engineer ng Bulacan, pero nasibak dahil sa issue ng ghost flood control projects. Hindi rin maipaliwanag kung saan nanggaling ang milyon-milyong ipinantataya niya, kaya nagdesisyon silang ipakontempt na ito. Nakakuha kasi ng kopya ng driver's license na ginagamit di umano ni Hernandez sa isang hotel casino na may pangalang Marvin de Guzman. Lidia, sa September 16, Martes, nakatakda ang susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ninya. Ayan, ako maraming salamat, Zandro. Ang daming nangyayari dyan. Oo, marami, hindi pa tayo tapos. Kaya nga, di ba? Ang daming masyadong, sabi, Lunes pa nga lang, ang dami na hitik ng storya dyan, Zandro, sa Senado. Yes. Nalunesan ang tawag na yes, dito. sa ating mga media tawag dyan, nalunesan tayo.
So, alam mo, ang dami nangyayari. Iba na ngayon yung dynamics ng Senado. Now that si Senator Tito Soto ang presidente. At isa nga sa mga nakikita ko nagko-congratulate, nag-welcome kay ay yung dating minority na Senator Risa Hontiveros na ngayon daw ay majority na. So, anong masasabi niyo? Ano ang mood dyan? Or baka nakausap mo siya? Anong kanyang reaksyon? Dito nga sa mga pagbabagong ito, na ika nga sabi nga nila talaga ang buhay, weather lang. Oo nga. Wala. Ayon nga kay mismong Senador Jinggoy Estrada, yung outgoing na Senate President pro tempore, ganun talaga eh. They have the numbers. So talagang ganito nangyayari. Ganito ang dynamics talaga ng isang demokrasya. Kapag meron kang numero, ikaw yung susunod na liderato dito sa Kamara, dito sa Senado. Pero Sandro, si Jack to, no? Sandro, ang tanong ko lang is, itong pagpapalit ng Senate presidency, kanina lang ba ito niluto? Or over the weekend, dahil nakabit ka dyan, naririnig nyo na may chismisan na okay, magkakaroon tayo ng palitan ng liderato ngayong Lunes? Alam mo, Jack, kung ikay bahagi ng kasalukuyang minorya, malamang hindi ka nasabihan. Kasi ang malamang ang unang kinausap nito ay yung 15. May mga nakakausap tayo na sources ng mga senador na parang sinasabi nila parang may mga pahiwatig na over the weekend. Pero mukhang kaninang umaga lang talaga trinabaho, yung pagpapalit sa liderato dito sa Senado. At nung tinanong nga namin yan kay Senate President Tito Soto, ang sabi niya, ang dapat daw kausapin ay sina Senador Zubiri, Senadora Legarda, Ping Lacson, at si Senador Risa Hontiveros. Malamang sila yung naglakad para maghanap ng kakampi at maiakyat sa 15 itong ang sumusuporta sa kasalukuyang liderato. So, 15 against 9. If you may, pwede mo bang i-mention sino yung 9 na bumoto na i-retain si former Senate President Cheese Escudero? Malamang niya na wala pa kasing formal na inilalabas kung sino-sino yung bumubuo sa minorya ngayon. So ang puro speculations pa lang yung ating masasabi. Pero malamang yung Duterte block na tinatawag dito sa Senado ay bahagi ngayon ng minorya. Oo, pero yun nga, partner and Zandro, no? So kanina, habang nagkakagulo doon sa Senate Blue Ribbon Committee, may expose si Congressman Chanco at nandyan sila Curly Discaya, may mga nilaglag na mga pangalan. So habang nagkakagulo, sabihin, doon nilakad yung pagbabago ng Senate presidency. Kumbaga itong Duterte block, hindi nila alam na may nagaganap ba na pagpapalit ng presidency sa Senado. Alam mo, yan yung binabanggit ni Senadora Amy Marcos kanina nung nakausap din namin dito sa hallway ng Senado. Maski nga daw sina Senador Bato de la Rosa, Senador Bongo at Senador Robin Padilla ay nagulat at kinausap din nila si Senate President Cheese Escudero at nagtatanong kung ano nga yung nangyari. At yun nga, pagdating ng hapon, ito na nga, pagdating ng sesyon, doon na, wala nang kumontra pa, wala nang kumalaban pa doon sa nomination ni Senador Loren Legarda na maging bagong Senate President si Tito Soto. Curious din ako, partner and Zandro, ano yung nangyari between noon last time na nagkabotohan na lamang parang 19.5 yata yung bilang noon Tapos ngayon, 15.9. May mga bumaliktad. Meron nga dito, ewan ko kung... ano yung nangyari? Correct me if I'm wrong. Ito mga bumoto kay Tito Soto. Pero yung magkapatid na Cayetano, parang magkaiba ng binoto ata. Kumbaga, ang lumalabas sa... to be confirmed, na si Senator Pia Cayetano ay binoto si Tito Soto at ang kapatid niyang si Alan Peter ay binoto naman si Senator Cheese Escudero. Yung dalawang Villar din daw ang binoto, yung magkapatid daw ay ang binoto rin ay si Senator Tito Soto. May balita ka ba ganyan? Alam nyo, Jack at Ninya, isa lang talaga yung medyo mas maliwanag ng konti sa ngayon. Talagang naapektuhan na ayon nga doon sa mga nakakausap nating sources na ayaw magpabanggit na ng pangalan, mukhang apektado na talaga ng mga umuusbong na issue tulad itong issue sa flood control projects at yung naging pagpapasya doon sa botohan sa impeachment kaya nagbago yung komposisyon ng liderato ng Senado. At saka yung the good and the bad one. Ito merong bubuwit dito. Ang sabi, okay, yung sa quote-unquote
quote-unquote the bad one. Naku, baka magalit. Baka ako naman yung pagtangkaan ni Senator Jinggoy. Wala nang good and bad. Senator Jinggoy ay binoto as expected itong si Senator Cheese. At yung kapatid niyang the good one, yun na lang. Wala ko sinabing ay Senator JV kay Senator Tito Soto. Tito Soto. Hindi, tsaka ito partner, no? Ito, balik tayo doon sa naging hearing kanina. Itong sipot ba ni Toby Tiangco ay ito kumbaga inimbitahan siya last week or bigla na lang siyang dumating kanina? Alam mo, Jack, dito kasi sa Kamara at sa Senado, itong dalawang kapulungan, meron tinatawag na 3-day rule. So hindi naman basta-basta na makakadalo or pipilitin na makadalo. Merong 3-day rule, so kailangan may 3 working days para sila'y padala ng imbitasyon bago sila umatin. So malamang yung pagdalo ni Congressman Toby Tiangco dito sa Senado, matagal nang naipalam o matagal na rin niyang sinabi yung liderato ng Blue Ribbon Committee. Ang binabanggit niya nga kasi parang di daw siya napapakinggan doon sa Kamara, kaya dito siya pumunta. May balita ka ba kung ang Senado ay pinagsalita at ipinatawag itong si Congressman Toby Tiangco na ang mga senator or mga senator naman dadalo kaya sila sa hearing sa Kongreso kung inimbitahan or sino yung nakikita mong iimbitahan nila? Kasi may mga pangalan ng lumalabas na dapat daw humarap mga senator na ito sa Congress. Oo, mukhang may pag-uusap na yung mga kinatawan ng Senado at kinatawan ng Kamara para nga sa pagdalo ni Congressman Tiangco. Kasi kung mapapansin nyo rin kanina, doon sa pagdinig, nakapagtanong pa nga siya doon sa resource person at kinwestiyon ni Senador Risa Hontiveros kasi supposedly kapag ikay isang resource person, hindi ka dapat pwedeng magtanong sa kapwa mo resource person. Pero dahil nga nakapagpaalam siya doon sa chairman ng Senate Blue Ribbon Committee kay Senador Marcoleta, pinayagan siya na makapagtanong considering na resource person siya, hindi siya tumatayo doon, hindi siya umuupo doon bilang isang kongresista. So isa yun sa mga maaari nating makitang indikasyon na talagang may pag-uusap sa kampo ni Congressman Tiangco at ng Senate Blue Ribbon Committee. Actually, nagulat nga din ako na pinayagan yun kanina. Na nagtanong, bigla parang nag-cross-examine si Congressman Tiangco. So ako naman talagang inaantay ko rin kung may senator naman ang dadalo sa Congress. Anyway, nako. Bukas ang congressional hearing. Alam namin, pagod na pagod ka na, Sandro. Again, maraming salamat. PRTV News Correspondent Sandro Chona. Salamat at ingat pag-uwi. Itinanggi ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang mga alegasyon ng mag-asawang Diskaya sa Senate hearing kanina. Ayon kay Romualdez, hindi niya papayagan ang kasinungalingan at name-dropping para sirain ang kanyang integridad at pabagsakin ang Kamara. Peke rin aniya ang mga lumutang sa pagdinig sa Senado at nagagamit ang kanyang pangalan sa pagkuha ng mga komisyon. Git ni Speaker, wala siyang kinalaman, walang pahintulot at wala rin siyang basbas sa anumang bawal na aktibidad. Sinabi pa ni Romualdez na ang Kamara ay nag-aaproba lang ng mga budget at walang papel sa pagpapalabas ng pondo kasama sa Department of Public Works and Highways. Nagbabala si Speaker sa sinuman na gagamitin ang kanyang pangalan na makakasuhan. Itinanggi ni Marikina City 1st District Representative Marcelino Chodoro ang mga akusasyon ng mag-asawang kontratista na sina Curly at Sara Diskaya. Sinabi ni Chodoro na demolition job o paninira ang pagdawit sa kanya sa umano'y irregular bidding. Ayon kay Chodoro, wala siyang idea kung anong proyekto ang tinutukoy ng mga Diskaya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Naghahanda na anya siya na magsampa ng libel case laban sa mag-asawang Diskaya kaugnay ng kanilang mga paratang. Nauna nang itinanggi naman ni Pasig Congressman Roman Romulo ang pagdawit sa kanya sa umano'y paghingi ng kickback sa mga Diskaya. Iginiit ni Senator Erwin Tulfo na dami lang ang Wawaw Builders, isang kontraktor na iniuugnay sa mga ghost projects sa Bulacan. Ayon sa senador, dami lang ito ng EGB Construction Corporation na pagmamay-ari ni Engineer Ernie Bagao na dating miyembro ng Philippine Contractors Accreditation Board or PCAB. Dagdag pa ni Tulfo, batay sa kanyang sources, ang general manager ng Wawaw na si Mark Alan Arevalo ay messenger lang ni Bagao. Nauna nang sinabi ni Senator Panfilo Ping Lacson na nagkaroon ng conflict of interest si Bagao
dahil miyembro siya ng PICA board habang patuloy namang nakakakuha ng mga proyekto ng gobyerno ang EGB. Kinansela na ng procurement service na ang PhilJeps membership ng mga kumpanyang konektado sa mga diskaya. Ayon kay DBM Secretary Amena Pangandaman, anya nakatakda ring kanselahin ang sa Wawaw Builders, Sims Construction Trading at iba pang sangkot sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Pangandaman, malinaw sa New Government Procurement Act na may kapangyarihan ang mga implementing agency na mag-blacklist ng contractors. Sa ilalim ng batas, kapag na-blacklist, otomatikong mabubura ang record ng kumpanya sa PhilJeps at tuluyan silang mawawalan ng karapatang lumahok sa anumang proyekto ng pamahalaan. Sa ginawang hearing sa Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa mga maanumalyang ghost flood control projects, ikinanta ng mag-asawang diskaya ang ilang opisyal ng DPWH at House of Representatives na binigyan umano ng porsyento sa mga proyekto. Bukod pa dyan, sinabi ni Navota sa Representative Toby Tiangco, may sariling pasabog rin siya tungkol sa budget insertions na ginawa umano ng tinawag niyang small committee. At para pag-usapan ng mga ito, makakasama natin ang batikang political analyst na si dating Secretary Ronald Llamas. Magandang hapon po, Sir Ronald, and welcome back sa Arangkada Balita. Magandang hapon, Ninya at saka Jack. Sir, unahin po natin ang ginawa ni Congressman Toby Tiangco kung saan binanggit niya ang budget insertions ng tinawag niyang small committee. Ano po ang reaksyon niyo dito at ito ba ang tamang forum para gawin ito? Well, matagal na niya sinasabi yan. No, kung maalala nyo, after nung midterm election, ay sinisi niya ang Kongreso, specifically si Speaker Martin Romualdez, as the reason bakit natalo yung alyansa candidates na siya yung campaign manager. So hindi bago yung kanyang pag-atake sa House at saka sa Speaker. At ngayon ay tinitira niya primarily yung small committee. Ang tingin niya, doon ang galing yung mga insertions. Pero posible naman na may batayan siya. No? Hindi natin alam. Pero yung dapat suriin talaga rito ay yung BICAM. Dahil yung BICAM kasama yung Kongreso at saka yung Senado. Na sinasabi ng marami, doon ang galing yung mga insertions. And sir, tatanong ko lang din sa ginawa ni Representative Tiangco kanina, may nilabag ba siya pagdating sa Code of Ethics doon sa ginawa niya kanina sa Senate Blue Ribbon Committee? Well, siyempre mas gusto ng House na ginawa niya yan sa House mismo. Pero hindi naman bago eh. Kinuwan siya eh. Ay ang listahan na yan ng mga tetestigo o haharap sa Blue Ribbon, last week pa yan eh. Kasama dyan sa listahan si Toby Tiangco, si Governor Dolor, si Mayor Magalong, si Secretary Pangandaman, etc. Si Mayor Magalong opted not to attend dahil ang tingin niya, mas mabuti na humarap muna siya sa Kongreso. No? Si Congressman Toby Tiangco, baka ang tingin niya, mas sympathetic sa kanya yung Blue Ribbon ng Senate kesa sa TRICOM. Sa TRICOM na iniimbestigahan itong mga issue tungkol sa corruption at flood control. Pero kasi ang paliwanag, di ba, partner ninyo, kahapon last week, nakausap namin na Sir Ronald, si Congressman Ridon, at sinabi niya, kaya hindi nila nabigyan ng oras si Congressman Tiangco doon kasi ang inibisigan nila ay flood control projects, yung mga ghost. And sa iba, yung budget insertions ay sa ibang klaseng hearing pa dapat. Anong masasabi? Or sa ibang committee raw. Oo, sa ibang committee. Kaya daw hindi nila ma-entertain yung ganyang klaseng gustong i-expose ni Congressman Tiangco. Yes, dahil yung TRICOM at saka yung QUADCOM ay mga committees na iba yung layunin. Halimbawa, yung QUADCOM, ito yung mag-iimbestiga ng mga extrajudicial killings at yung link nito sa mga sindikato. Yung TRICOM ay nakafocus sa mga skandalo sa flood control. Kaya perhaps, hindi ko sigurado, yung rules nila ay may delegation ng function itong mga committees na ito. Sinasabi nga last time ni Congressman Terry
na dapat daw sa Committee on Appropriations. Yung mga- Itong isiniwalat ni Congressman Tiangco. Ngayon po, ano po sa tingin nyo ang nangyayari ngayon? Ito si Congressman Tiangco nandyan sa Senate at ano siguro ang nakikita nyong nangyayari? Parang nagkakalaglagan na po eh. At ano po ang epekto po nito sa ating, kumbaga, political stability? Parang marami ho natatakot na baka mangyari sa atin yung nangyayari sa Indonesia. Well, kung hindi nila aayusin itong mga skandalong ito, may potential na mangyari nga sa atin yung nangyari sa Indonesia. No? Dahil medyo underneath sa nakikita natin sa ating mga paligid ay merong malalim na sense of outrage. Galit na yung tao. Kung hindi lang naman to usapin ng korupsyon at saka baha. Usapin ito ng mga buhay ng mga tao na namamatay sa karamdaman dahil sa leptospirosis at sa kagutuman dahil sa korupsyon, etc. etc. So, hindi malayo na mangyari yan kung hindi nila dadalhin yung mga investigasyon na ito to its logical conclusion. Which is, hindi lang para mahiya yung mga may kagagawa nito, kung hindi makasuhan at makulong. At nakita nga natin ngayon na mismo yung leadership ng Senado ay nagbago at yung pagbabago na yan ay may relasyon dito. Diba? Dahil nga na-link si Senate President Cheese Escudero sa mga ilang big-time contractors na nagbigay ng 30 million sa kanyang campaign funds na bawal sa Omnibus Election Code. No? So, mismo itong pagbabago sa leadership ng Senate ay directly or indirectly related dito sa skandalo na ito. Oh yeah, di lang naman siya. Bukod kay Senator Cheese, meron ding issue kay Senator Joel Villanueva. Ano po? So mga ito, ano kaya? Kailangan rin sila sigurong ipatawag rin daw ng Kongreso. Ano po ang masasabi nyo dyan? Baka hindi ganun kadali yun dahil merong parliamentary courtesy yung dalawang houses. Kaya pwedeng ipatawag pero mag-hesitate sila. Dahil nga, unless very extreme yung sitwasyon, hindi nila gagawin yon. No? Hindi ipapatawag ng Kongreso yung mga senador, hindi rin ipapatawag ng Senado ang mga Kongreso. Pero, No? Sir... Oleg Zaldico, for example. Hindi ipapatawag sa Senado yon? Well, sabi ko nga, unless extreme condition, ay usually yung normal ay hindi ginagawa yon. pero kung sakali lang, yun nga susunod kong tanong, Sir Ronald parang hanggang 2022 lang investigation. Walang, hindi tayo nagbabacktrack ng 2016. Kutusin, sinabi ni Diskaya na 2016 sila nag-start na mag-ano. Pero kumbaga, kung magbabacktrack tayo, kung papuntahin natin sa dating administration, ang dating secretary ng DPWH ay ngayon ay senador. So yun nga kung darating ba sa punto na dapat imbestigahan din yung dating administration, yung mga flood control projects noon, kung saan involved naman ay si Senate, yung dating DPWH secretary na ngayon ay senador. Definitely, Jack. No? Dahil nga, sinimulan yan ni Senator Ping Lacson. Ginawa rin yan ni Senator Soto. Pero nakakat sila ni Senator Marcoleta pag sa Blue Ribbon ginagawa. Kaya ang ginawa ni Senator Ping Lacson, ginawa niya sa plenary na ikinagalit ni Senator Marcoleta. Nagalit si Senator Marcoleta na bakit daw ginawa sa plenary at hindi sa Blue Ribbon. Problema sa Blue Ribbon, ang may control ay si Marcoleta. No? Kaya medyo nagalit si Senator Ping Lacson. At kung maalala nyo, nagalit din si Senator Marcoleta dahil nag-propose ng independent investigation committee si Senator Soto at saka si Senator Kiko Pangilinan. Well, definitely, tingin ko with the new leadership sa Senate, ay aabot yan beyond o before 2022. Dahil nga, yung thousands of flood control projects, nagsimula yan noong panahon ni Digong Yung 13,000 na flood control projects. Kaya kailangan talagang balikan yan. Kung maalala nyo, mismo si Pulong nakakuha ng 51 billion sa kanyang distrito. At marami ron ay para din sa flood control sa Davao. So, kailangan talaga balikan. At actually even way before that, magandang maikumpara rin siguro po nung time nung kayo ay secretary, di ba? Ng dating Pangulong Aquino. Kung ano ba yung mga nangyari noong panahon niya
Pagkatapos, Yes. paano ito naiba sa panahon Yes. ni Duterte? President, Well, ex-president. meron kaming ginawa na master plan na ipinasa namin sa Duterte government na mukhang hindi naman pinansin. A master plan for flood control. Hindi kasi pwede yung ganun, libo-libo eh. Kailangan meron kang master plan at may science sa flood control. Lalo na nakatali dapat yan sa water impounding. Sa pagkuha ng tubig ulan para hindi maging baha. Opo. At yun, may binigay kami sa Duterte government. Pero sabi nga ni Secretary Babe Singson, ay parang hindi pinansin. Oo nga. Sayang naman. Sayang naman. Oo, yun nga eh. At saka nung panahon na yun, naalala ko po kasi nung reporter rin ako, nagko-cover, ang bagal-bagal daw ng mga proyekto, kesyo wala na itatayo. Kasi after na, di ba, build better, more. Diyos ko, ito pala. Yung pala yung Ito nangyari. pala yung nangyayari. Tapos nung time na yun, ang bagal-bagal, wala raw nabibuild. Kaya nga Kasi po. nga sobrang natakot ang lahat. Kumbaga parang walang, nung panahon na yun, may takot pa yung tao. Pagkatapos ng panahon po ni Pinoy, biglang naglipa na po yung mga corrupt. Yes, paglilinaw lang, no, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Yung 2/3 ng build ni Digong, nagsimula nung panahon ni Pinoy. At yung panahon ni Pinoy, doon pinakamaraming naipatayo na kalsada at saka mga tulay, etc. sa kasaysayan ng ating bansa. At yung ating utang, ang inutang ni Pinoy noon ay mga 1 trillion lang for 6 years. Opo. Utang ni Digong for 6 years ay 7 trillion. Oo nga po. Times Ngayon 7. ay 3 trillion na. Kaya nilinaw ko lang, noong panahon ni Pinoy ay mahigit 6 billion dollars in investment ang pumasok. Noong panahon ni Digong, ang lumabas ay 4 billion at ngayon 2 billion. So, yung mga pumasok noong panahon ni Pinoy, lumabas na lahat. Bali yung dalawang build pala doon sa build ay sa Aquino administration. Joke lang. Yes. Sir Ronald, ganito, lipat na tayo doon sa alam ko Yes. paubos na oras natin. Ito, definitely yung naging palitan ng liderato sa Senado. Naku, magandang usapin din to. Ito, dahil nagkaroon ng patibay sa mga committee, pwede posibleng mapalitan na rin. Kasi paano yan? Kunyari, papalitan nyo sa Senate Blue Ribbon Oo nga. na ongoing ang investigation. Pag napalitan yun, paano yan? Matutuloy pa ba yung investigation? Well, I'm almost sure karamihan sa mga chairmanship ng committee ay mapapalitan nung bagong majority. No? Yung Blue Ribbon, malamang ay mapalitan din. Pero hindi ibig sabihin na itatapon na yung mga sinimulang investigasyon. Pwede lang mangyari dyan, yung sinasuggest nyo nga, na dapat mas malayo pa yung investigahan. Dahil ang corruption hindi naman nagsimula overnight. Nagsimula ito much earlier. Halimbawa, ito nga pinag-uusapan natin kanina, na 30,000 mahigit na flood control projects nung panahon ni Digong. No? Opo. So, yun yung baka maging main difference. Pero yung mga nasimula na, magpapatuloy yan. Ganun po. Nako, maraming salamat Sir Ronald Llamas. Nako, yung mga ganitong klaseng araw, talagang tailor-made para sa isang katulad mo sa sobrang daming nangyari ngayong araw. Again, sir, maraming salamat. Mabuhay po kayo at ingat po. Salamat din, Jack, at saka Nina. Anytime. Usapang baha pa rin. Kaliwat ka ng pagbaha na naman ang naranasan itong weekend sa ilang lugar sa Metro Manila. Kaya't patuloy na ang tanong ng mga apektadong residente, anong nangyari sa flood control projects? May report si Ryan Paraboles. Isang linggo mula nang bumuhos sa malakas na ulan sa Metro Manila na nagpalubog sa malaking bahagi ng Quezon City, muli na namang bumuhos sa malakas na ulan nitong Sabado. Pero hindi tulad ng nangyaring delubyo sa Quezon City kamakailan, sa pagkakataong ito, lalakas pero titigil din ang ulan. Yun nga lang ang ilang residente at mga motorista sa National Road sa Muntinlupa City, inabutan ng naipong tubig. Nahirapang tumawid ang mga residente at motorista, lalo na't binaha ang National Road. Sa isang video, halos ginawang swimming pool ng mga bata ang National Road, hindi alintana ang banta ng leptospirosis. Sinabi ng flood monitoring ng Muntinlupa City Government na hindi bababa sa 4 na lugar sa National Road ang may malalim na baha, kabilang ang tapat mismo ng Muntinlupa City Hall. Sa Maynila, binahari ng ilang malalaking kalsada. Bumagal ang traffic sa bahagi ng P. Burgos Street habang sa Taft at UN Avenues, gutter deep ang baha.
Pagdating sa Paranaque, nagmistulang ilog ang ilang bahagi ng A. Santos Avenue. Sa tala ng MMDA, inabot ng lampas gutter na baha ang bahagi nito sa may San Dionisio dahil sa pag-apaw ng Villanueva Creek. Nagpulong na ang MMDA katuwang ang ilang ahensya at si UP Resilience Institute Executive Director Mahar Lagmay kung saan tinukoy nila ang flood-prone area sa kabuuan ng Metro Manila. Ryan Paraboles, Suma Arangkada sa Pagbabalita. Calling all XOLs. Ready na ba ang lahat sa comeback ng isa sa pinakamalaking K-pop boy group na EXO? Nag-post kaninang madaling araw ang social media pages ng EXO ng photo teaser with a caption, December 2025. Natuwa naman ang kanilang fans sa possible comeback ng grupo ngayong taon dahil sa post. Wala pang official announcement kung tungkol saan o kung ano man ang ibig sabihin ng teaser na ito. Last 2023 pa ni-release ng EXO ang kanilang 7th album na Exist. Sa aming pagbabalik, dating PCSO General Manager Rowena Garma gagawing testigo sa ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Pasado na sa mababang kapulungan ang 2026 proposed budget ng Office of the President. Kinumpirma naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang pagkamada ng Executive Department sa komisyon na mag-iimbestiga sa anomalya sa flood control projects. Yan ang umaarangkadang balita ni PRTV News Senior Correspondent Willie Delgado Jr. The committee hereby terminates the budget hearing on the proposed budget of the Office of the President in observance of the institutional courtesy and without prejudice to the constitutional authority of Congress over the General Appropriations Bill. Matapos ang maikling presentation ng Office of the President, hindi na pinatagal pa ng Committee on Appropriations ang deliberasyon sa budget proposal ng tanggapan ng Pangulo. Nauna nang nagmosyon si House Minority Leader Marcelino Libanan na tapusin agad ang pagtalakay sa budget ng Malacanang base sa umiiral na tradisyon. Naging tradisyon na kasi ng dalawang kapulungan ng Kongreso na bigyan ng kortesiya ang tanggapan ng Pangulo sa panahon ng budget hearing na hindi na ito masyadong bosisiin. Mr. Chairman, I move that we terminate consideration of Mr. Chair, we object because for the reason that we have... Subject to Please the let the clarification. Minority Leader finish his motion. Subject to the clarification and questioning of 3 members of the House, I move that we terminate the consideration of the budget of the Office of the President. Tinangkapang harangin ng ilang kongresista ang pinaiiral na kortesiya, subalit na naig pa rin ang mayorya ng mga miyembro ng komite. Ibig sabihin nun, pwede pong i-waive ng Office of the President ang courtesy na ito. Kaya dahil po dyan, mariing tumututol po tayo sa motion na i-terminate. So, 56 in the affirmative, 5 in the negative, the motion is carried. Nauna rito, inusisa ni Labanan ang kamakailay pahayag ng Executive Secretary Lucas Bersamin na tila atake ng palasyo sa Kamara patungkol sa kontrobersyang bumapalot sa flood control project. Nanindigan naman si Bersamin. Clean your house first. Mr. Chairman, gusto lang namin na maliwanagan kung anong ibig sabihin po nito from our Executive Secretary. It was a consensus of the cabinet and it was more to emphasize our constitutional position and separation and to elicit cooperation and support from the House of Representatives more than any other. Ibinalita rin ni Bersamin na kinakamada na ng Malacanang ang pagbuo ng komisyon na mag-iimbestiga sa kontrobersya sa flood control project. Isa sa pinalaan niya ito pagbalik ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa biyahe nito sa Cambodia. Nilinaw din niya na labas ang gagawing investigasyon ng komisyon sa pag-iimbestigang ginagawa ng mababang kapulungan ng Kongreso. Once he returns, maybe there will be some developments as far as that goes. But the objective there is
to do as he had promised, to come up with an independent commission. Willie Delgado Jr. umaarangkada sa pagbabalita. Iniyak ni House Speaker Martin Romualdez na kaisa ng Pangulo at kanyang gabinete ang House of Representatives. Ito'y matapos magpatutsyada si Executive Secretary Lucas Bersamin na sinisisi ng ilang miyembro ng Kamara ang ehekutibo kaugnay ng isyu ng katiwalian. Sinabi ni Romualdez na ang tungkulin ng Kamara ay hindi ang magturo ng masisisi, kundi ang tiyak na bawat piso sa budget ay malinaw, may pananagutan at tunay na para sa taong bayan. Sinimulan na ng Commission on Audit ang paghahain ng reklamo sa Office of the Ombudsman matapos ang fraud audit report nito sa natuklasang maanumalyang flood control project sa Bulacan. May umaarangkadang balita si PRTV News correspondent Mari Ocampo. Bulto-bultong fraud audit report ang ipinasa ng Commission on Audit katuwang ang Department of Public Works and Highways sa Office of the Ombudsman. Laman ng 5 fraud audit report ang reklamo sa 3 kontraktor ng mga palpak at ghost flood control projects na ipinatupad ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Batay sa investigasyon ng COA, 30% ng flood control funds ay napunta sa Region 3 at halos kalahati ng 20% naman ay napunta sa Bulacan. We issued this fraud audit reports for una-muna 5 projects lang po muna, and we will do this on a weekly basis. We will file cases here po sa Ombudsman. Kasama sa reklamo ang 3 contractor firms na Wawaw Builders, Sims Construction Trading at St. Timothy Construction Corporation ng mga Diskaya. Sakop ng filed audit report ang mga proyekto sa Bulacan na binisita ni Pangulong Bongbong Marcos at nakitang ghosted project o di kaya'y napatunayang may nangyaring overpayment sa contractors batay sa naging investigasyon ng fraud audit team. Ito din ang kabilin-bilinan niya nung umupo ako bilang bagong DPWH Secretary last week. No? Paspasan. Dahil nakita naman natin ang galit ng Pangulo. Naiyak na nga siya sa galit eh. Paspasan nyo yan. Ayoko na ng salita, ayoko na ng proseso pa, filean na ng kaso yung mga yan para managot na sila. Ibinahagi rin ng kalihim na nakikipag-ugnayan sa kanya si Senator Panfilo Ping Lacson. Ang focus ko dito ay loob ng DPWH. At yun ang sinabi sa akin ni Senator Lacson na napapadala niya sa akin. Ang sabi niya, damning evidence. Inaasahan na matatanggap ito ng kanyang panig sa Huwebes. Bukas ay nakatakdang pumunta ng Oriental Mindoro Citizen upang inspeksyonin ng iba pang flood control projects nito sa payo ni Oriental Governor Bons Dolor. Mari Ocampo, umaarangkada sa pagbabalita. Sa aming pagbabalik, Pinay tennis sensation na si Alex Ayala umakyat sa WTA rankings matapos magkampiyon sa Mexico. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng Migrant Workers Office sa Cambodia para maprotektahan ang mga Pilipino doon. Yan ang umaarangkadang balita ni PRTV News correspondent Christian Bascones. Sinimula ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ikalawang araw ng kanyang state visit sa Cambodia sa pamamagitan ng paglahok sa wreath-laying ceremony sa Independence Monument sa Phnom Penh. Kasabay ng isa pang wreath-laying ceremony sa Katadyang Monument ng yumaong dating hari ng Cambodia na si Norodom Sihanouk. Ang state visit ni Pangulong Marcos ay ginanap mula September 7 hanggang September 9 sa paanyaya ni Cambodian King Norodom Sihamoni. Nitong linggo, pinuri ng Pangulo ang mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa Cambodia dahil sa kanilang kabayanihan. Kinilala niya ang mga sakripisyo ng mga OFWs para sa kanilang mga pamilya at ang mahalagang ambag nila sa Pilipinas at Cambodia. You represent so powerfully a premium world-class Filipino brand that embodies heroism. Hindi lamang kayo bayani ng inyong mga pamilya. Kayo rin ay bayani na kapuspalad dito sa Cambodia na binabahagian ninyo ng mga bunga ng sarili ninyong paghihirap.
Dahil dito, inatasan niya ang Department of Migrant Workers na magbukas ng Migrant Workers Office sa naturang bansa. Ito ay magsisilbing takbuhan ng mga Pilipinong manggagawa. Maghahatid ito ng direktang tulong at serbisyo gaya ng legal support, welfare aid, reintegration programs at skills training. Pinalalakas din nito ang kakayahan ng Embahada ng Pilipinas na ipagtanggol ang karapatan ng mga manggagawang Pilipino at palalimin pa ang kooperasyon ng Pilipinas at Cambodia pagdating sa usaping pangmanggagawa. Samantala, makikipagpulong si Pangulong Marcos sa mga investors upang hikayatin ang pamumuhunan at pakikipagpartners sa mga kumpanyang Pilipino. Tayo ay nakikipagtulungan sa Cambodia upang sama-samang lumago ang ating ekonomiya. Hihiyakatin natin ang kanilang mga negosyante na maging masigasig sa pag-invest at pagnenegosyo sa mga kumpanyang Pilipino upang naman patuloy na yumabong ang ating ekonomiya. Ito na ang ikalawang pagkakataon ni Pangulong Marcos na makipagkita sa Filipino community sa Phnom Penh. Una siyang nakipagpulong sa mga Pilipino noong 2022 sa kanyang paglahok sa ASEAN Summit. Ayon sa Department of Foreign Affairs, may humigit kumulang 7,500 Filipinos sa Cambodia, karamihan ay mga professional na nagtatrabaho sa education and service sectors. Christian Bascones, umaarangkada sa pagbabalita. Iapela ng Bureau of Immigration ang utos ng korte ng pagpapalaya sa negosyanteng si Joseph C. na kilala na rin bilang Chen Zhongzhen. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, natanggap nila noong Biyernes ang kautusan ni Judge Esperanza Cortez ng Taguig Regional Trial Court Branch 221 para palayain si C. Sa kautusan, pinapaboran nito ang petisyon para sa habeas corpus na inihain ng kampo ni C at iniutos ang release kay C mula sa kustodiya ng BI. Binanggit dito ang umano'y kawalan ng jurisdiksyon ng Bureau of Immigration. Sabi ni Viado, bagamat iginagalang nila ang kautusan ng korte, naninindigan sila na matibay ang ebidensya laban kay C. Kamakailan lang ay ikinulong ng BI si C dahil umano sa pagpapanggap niya bilang Pilipino gamit ang mga pekeng dokumento. Tataas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Simula bukas, piso kada litro ang itataas sa presyo ng gasolina. Piso at 40 sentimo sa diesel at 70 sentimo sa kerosene. Ito na ang ika-4 na sunod na linggo ng taas presyo sa gasolina at ikatlo para sa diesel at kerosene. Mahigit 80 pamilya sa Mati City, Davao Oriental ang nawalan ng tirahan dahil sa sunog noong Biyernes. Mahigit 60 bahay naman ang nasunog kaninang madaling araw sa Davao City. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Davao correspondent Hernel Tokmo. Sumiklab ang malaking sunog sa isang residential area sa Purok Mauswagon 1 at 2, Sitio Calaguntian, Barangay Central, Mati City, Davao Oriental, Biyernes ng gabi. Kita sa drone footage ang lawak ng sunog na tumupok sa mahigit 40 bahay kung saan mahigit 80 pamilya naman ang nawalan ng tirahan. Ayon kay Fire Senior Inspector Elizabeth Capinya, Fire Marshal ng Mati City Fire Station, pahirapan ang pag-apula sa nasunog na mga bahay dahil tabi-tabi ang mga ito at gawa sa light materials. Hirap din silang mapuntahan ang lugar dahil wala umanong maayos na daanan para makapasok ang fire truck. Paspason ta atong pag-responde pero pag-abot sa area, why kalsada? Okay. So, why wag kalsada, wag ni tuyok kami sa pikas para makakita lang unta o kanang maka-layout o tamig host. Pero dito na-decide mi nga giputo na lang namo itong mga nakapader dito nga mga cyclone wire. Kaya para lang makasulod ang tao. Nagsimula umano ang sunog ng sumiklab ang butane sa bahay ng may-ari ng sari-sari store. Ang kanang nagluto mismo, nilingi lang siguro siya kadali kaya naaday nagpalit. Pagtalikod niya, nakita na niya na kalayo na. Samantala, nagising naman ang mga residente sa malaking sunog na sumiklab bandang 2:00 kaninang madaling araw sa Purok 4, Barangay 23-C, Davao City. Nagkumahog sa paglikas ang mga residente dahil sa laki ng sunog. Nagmula ang apoy sa bahay ng isang sigang makalbe at mabilis kumalat sa mga katabing bahay na gawa sa light materials. Umabot ng mahigit 3 oras bago naapula ang sunog. Batay sa tala ng mga otoridad, aabot sa mahigit 6
na bahay ang nasunog. Electrical ignition bunsod ng electrical arcing ang nakitang sanhi ng sunog. Hernal Tokmo umaarangkada sa pagbabalita. Sugatan ng driver at pahinante matapos tumalon mula sa gumagalaw na truck nang mawala ng preno. Samantala, isang lalaki naman ang nahuli matapos tumakas sa HPG checkpoint sa Davao City. May umaarangkadang balita sa FMR News Davao del Norte correspondent Noreen Igonia. Nakahandusay sa kalsada at duguan ang lalaking ito nang i-rescue ng mga residente. Ang lalaki tumalon pala sa isang tumatakbong van truck kasama ang kanyang pahinante matapos mawalan ng preno nitong Biyernes, Setyembre 5, alas 5 ng hapon sa Barangay Inayangan, Calinan District, Davao City. Sa investigasyon ng Davao City Police Office, minamaneho ng 34 anyos na driver na kinilalang si Ronnie Dalangin ng isang delivery truck na may kargang mahigit 20 motorsiklo na ihahatid sana sa kabilang barangay. Kasama niya ang kanyang pahinante na nakilalang si Vicente Patotoy. Ngunit pagdating sa kurbadang bahagi ng kalsada, agad na nawala ng preno ang sasakyan kaya tumalon sila mula dito hanggang sa bumulusok ito at nahulog sa bangin. Agad namang dinala sa pagamutan ng mga biktima ng mga rumespondeng taga-barangay. Samantala, nakaligtas naman sa bingit ng kamatayan ng isang maliit na bata nang agad makaiwas sa minivan na umararo sa isang loading ramp sa tapat ng water refilling station sa Barangay Mudyang, Buhangin District, Davao City. Napag-alaman na hinahabol pala ng miyembro ng Highway Patrol Group ang naturang sasakyan nang hindi ito huminto sa isinagawang checkpoint. Special operations team natin while conducting anti-carnapping operation. Biglang doon sa harap nila, biglang may nag-U-turn na van na puti, yung minivan. So, nasense sila na baka may problema yung sakyan, bakit nag-U-turn? Hinabol nila kasi tumakbo. So, while hinahabol, yun na, bumangga po yung sakyan. Pero nakita natin, loaded siya ng mga sigarilyo. Nadiskubre na yung driver pala ay may dalang 21 kahon ng smuggled cigarettes na nagkakahalaga ng 346,000 pesos kaya iniwasan ang checkpoint. Sinampahan ang kaso ng pulisya ang 39 anyos na driver na kinilalang si alias Dodong na residente sa Barangay Ilang Tibungko, Davao City. Habang nasa kustodiya naman ng Bureau of Customs ang nakuhang sigarilyo. Kinumpirma din ni Police Lieutenant Colonel Faustino na nakapagpiyansa ang suspect at temporaryong nakalaya. Noreen Igonia, umaarangkada sa pagbabalita. Umakyat na sa WTA Rank 61 ang Pinay tennis sensation na si Alex Ayala matapos masungkit ang kanyang kauna-unahang WTA title para sa Pilipinas. Nagbabalik si Christian Bascones. Matapos ang makasaysayang back-to-back win mula sa kanyang unang Grand Slam at ngayon ang kanyang unang WTA title, umangat ang world ranking ng Pinay tennis ace Alex Ayala sa rank 61 mula sa rank 75. Sa championship ng Guadalajara Open sa Mexico, napataob ni Ayala ang Hungarian player na si Pana Udvardy sa score na 1/6, 7/5 at 6/3. Lumiit na ang tsansa ni Ayala na manalo matapos makakuha lamang ng isang puntos sa unang set pero binaligtad ni Ayala ang kanyang kapalaran at bumawi sa second set. Sa tiebreaker, tuluyan ng pinataob ng Pinay player ang Hungarian opponent nito. Agad binati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Ayala. Giit niya, ang tagumpay ni Ayala ay tagumpay ng buong bansa. Siniguro ni Marcos na gagawin ang lahat para mas maraming atletang Pilipino ang sumunod pa sa yapak ng Pinay player. Hindi naman nagpahuli ang 22-time Grand Slam champion na si Rafael Nadal na binahagi ang tuwa sa pagkapanalo ng dati niyang scholar na si Ayala. 2023 nang nagtapos si Ayala sa Rafa Nadal Academy sa Spain. Sunod namang haharap sa mas malaking entablado si Ayala sa WTA 2050 tournament na SP Open sa Brazil ngayong linggo. Christian Bascones, umaarangkada sa pagbabalita. Yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.